Sige. If you have your Bibles with you, and I know that you are bringing your Bibles with you, kaya ang isa ka Kristohanon, amo na ang aton nga sword of the Spirit, which is the Word of God. So, more than the tubig mo, more than sa bag mo, more than sa cellphone mo, magkadto kita sa church, kinanglan may Bible gid. So, I want to ask any one of you who brought your Bible, please raise your Bible. Abi, i-raise ko bidya akong Bible ya. Ha. Sa praise the Lord, no? Sa iban nga nalipatan ng Bible, ay no kay kung gisa may tawo lang kita nagakalipat man. I know that you will be bringing your Bibles with you next time. Amen. Sige, hindi na ako magpadugay. Kay may okasyon gid, I know nga do may ara gid ginaselebrar ang kalibutan subong, pero lang tawon ta kung ano ang ginaselebrar sa Christian nga world. There is the kingdom of this world, but there is the kingdom of God. And we are more in tune, we should be more in tune, kag dira gid kita dapat nagaangot, kag nagasunod sa ginharian sang Ginoo, hindi sa ginahambal sang tawo or sang tradisyon. So on that note, I would like you to open your Bible sa Lucas. Lucas Kapitulo 16. Medyo expert ako di sa Ilonggo. Versikulo 19 hasta sa 31. Ginbutan ko gid ang English pero mabasa ako sa Ilonggo. So if you found it, say amen. And if you are saying amen, please stand up. Ginahimo ini naton nga nagatindog kita bilang pagtahod sa pulong sang Ginoo. Kay kung nagatindog kita kung ara magabot si mayor, si presidente, si ma'am, mas dapat maghatag kita sa pagtahod sa presensya sang Ginoo. Amen. Abi liwat, sino na nakakita sa Lucas 16, 19 hasta sa 31? Hambal amen. Masugod na kita. Kung ano man lang inyong version, we would read alternately para nga maski basi bala may nagatindog sa inyong katulugan, no? So para hindi kita matulugan, ako mabasa sa 19 kag 20, kung ano man ang version ng inyo, basa ka mo sa 21 and 22. Okay, I'll start on verse 19. Nagpadayon pagit si Jesus sa paghambal. Sang una, may isa ka manggaranon nga ang iya bayo malahalon gid. Kag nagapagusto siya sang manamit nga mga pagkaon adlaw-adlaw. May isa man katawo nga imol nga iya ngalan si Lazaro. Ang iya lawas puno sang katul. Ginadala siya didto sa puwertahan sang balay sang manggaranon. Kamo naman. Long way to be the fulfill righteousness even without faith. Bisan pa mga ito kapilang kanilang mga hambal. Ang ingon na tawon na makayag itala sa mga anghel sa tupad sa Abraham. Okay, verse 23. Kagsang nagaantos siya sing puertigid dito sa lugar nga ginasilutan ang mga patay, nakita niya sa malayo si Abraham, kag dito sa iya tupad si Lazaro. Gani nagsinggit ang manggaranon kay Abraham, "Amay Abraham, kaluoy man ako." Sugua si Lazaro nga itunoy niya sa tubig, itumoy niya sa tubig, bisan ang iya na lang tudlo kag patuluan ang akon dila, agud mabugnawan kay puertigid ang akon pag-antos sa sini nga kalayo. Okay, verse 27. Dayon nagsiling ang manggaranon, "Amay Abraham, kung amo gali sina, nagapangabay ako sa imo nga kun mahimo, ipadala mo si Lazaro sa balay sa akon amay. Kay may 5 pa ako ka mga utod nga lalaki, kag paandaman niya sila, agud hindi sila makakadto sa sini nga lugar nga pulos lang pag-antos." Mo naman. Tanan kita, verse 31, mabasa? Pero nagsiling si Abraham, kung hindi gani sila magpati sa mga ginsulat ni Moises kag sang mga propeta, di hindi man sila magpati, bisan pa may mabanhaw nga patay. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for your word, O God. We thank you, Lord, for the power of your word, O God.
that will cause changes in our lives, nga create Ginoo sang change sa amon nga mindset, makabukas Ginoo sang amon dulunggan, sa amon mata Ginoo, makabukas sa amon tagipusoon. Father God, in the name of Jesus, ginadeklarar namon Ginoo nga ang imo nga balaan nga espiritu maghatag sang kahilwayan sa amon nga tunga subong Ginoo. For where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Gani Father God, in the name of Jesus, we cancel, we renounce every destruction of the enemy against this place, against your people, and we declare, Father God, that we will learn something today that will cause us to change, nga mag-cause amon Ginoo nga mag-obey, kag mag-cause amon Ginoo nga may pagbag-o Lord, sa amon nga panghuna-huna, sa amon nga pagbinatasan, sa amon nga pagkilala sa imo Ginoo, sa amon even Lord sa deal namon Ginoo, sa amon nga kabuhi kag sa amon nga isig kapareho. Salamat gid Lord sa imo nga pulong sa sini nga adlaw. Sa ngalan ni Jesus ang tanan maghambal. Amen. Amen. Sige, let's all sit down. Sa nasiling na ni Pastor Bibi, dugay man gali ako nga wala nakapano do sobra 1 year. Pero ginakalipay ko gid, I think this opportunity to talk to you about the Lord and to talk to you about the Word of God and to talk to you kung ano bala ang gusto sang Ginoo nga ipahimo sa aton. But before anything else, Brother Rodel, I want you to show ang next na slide. Okay. Kagapon ipakita ko man sa mga kabataan, but I want to show it to the adults. So, if you want, kopyahan nyo gid niya kag dirigid ko na ko ano? Dirigid ko kagapon na may insight man kag may ano man samtang nagabasa kami kagapon kay hambal dira, hindi ka magkaon sang dugo, sang pispis o kon sapat. Pero wala gibutan sa Bible luto kon hilaw. So kung magkaon ka, usually sang hilaw or mag-inom ka sang dugo, usually ang aton nga panghuna-una, vampira ka. Pero maski pagali kung dugo ina ginluto man kung hindi, tawag sa imo vampira. So, may mga nagapabampira pa dire, hindi nyo pagpasugti ang tiyan nyo, pasugti nyo ang Ginoo o magkambyo sa inyong panguna-una kag sang inyo tiyan. So, hambal gid sa Bible, bawal ang dugo. Okay? If you want, bawal dira ang witches, bawal ang manog babaylan. Kung sa Exodus, patsyon gid ang nagababaylan, nagasurano. Ang dili pagid ginliwat pagid na nagapahatag sa ilang mga kabataan sa naga-offer sa ilang mga kabataan sa fire, etc., etc. Ara pagid hambal bawal mag-istorya sa patay. Bawal magkadto sa tawo nga nagapaistorya sa patay. So, ang kalibutan, again, nagaselebrar sang All Saints Day and All Souls Day. Pero from our text today, we will be learning, and I think I have given this message no mga 2 years ago. Gusto ko gid i-repeat kay basik na lipat kita or may ara diri sa aton nga wala pa kabati sa sini nga mensahe. So gusto gid sang Ginoo mabal-an naton. Ang isa ko gid kapunto. With regard sa November 1 kag November 2. Sang buhi, wala mo gid ginhatagan sang bulak. Wala mo gid gimbaklan sang bago nga bayo. Wala mo gid ginpagupahan si nanay mo. Wala mo gid ginpagupuan si tatay mo. Anay sang napatay gimbaklan mo kamital casket. Anay sang napatay. Patay na. Baka datuig nagapinta ka. Nga hindi ka pwede ka pinta December 25. January, February, March, nga kinahanglan just before November 1. Kaya nga, hadlok ang hambalon sa iban, pao kaluluoy man to si nanay niya kag si tatay niya, ipabayaan sa mga anak niya. Kaya nahuya kahambalon sang tawo, nga wala ging pintahan, wala ging sindihan kanila, wala ging butangan bulak, pero sang buhi pa, ang imo himata, ano ang ginhimo mo? Na. Ang aton ang gusto ko nga punto kag even sa akon nga pagwali karon, ang gusto ko samtang buhi dira ka magbira-bira. Amen. Kay dira siya makabatsyag, dira siya makapasalamat sa imo, dira siya makadayaw sa Ginoo. Ay salamat ang anak ug gimbag ug mangali sa Ginoo. Wala na naiya kung patay, ikaw na lang naiya ang nahuya sa iban nga tawo nga hambalon ikaw. Pero ang dapat gidya nga maghambal sa imo, ang imo nga himata nga napatay na kung wala mo ginkuan amo na iya dapat ang gina-concern mo tani. No, hindi nga wala ko ginapakanubo or ginabaliwala nga may ara kita nga parinting nga napatay. Pero once nga patay na ya, wala na iya. So while living, dira ka magbira-bira. Kag may explain na karon, no? Sige.
Okay, nakopya nyo na. Gusto ko gina, as much as possible, kopyahon nyo ini nga mga verses. Kopyahon nyo gid, it's very important. Para nga hindi kita mahigot sa tradisyon, hindi kita mahigot sa kultura. Kaya nga, ang hambal sa pulong sang Ginoo, you shall know the truth, and the truth shall set you free. The Word of God is the truth. But if you don't know the truth, hindi ka magkanto sa simbahan, mamati sang wali, hindi ka mag-attend Bible study, para hindi ka magbasa sang Bible, hindi ka mahilway sa kamatuoran. So you have to have your Bible, you have to read your Bible, you have to hear the Word of God preached so that you will be set free sang mga paggapos sang panulay, paggapos sang sininga pagtuluuhan sa sininga kalibutan. Okay, next. This is the title of my message and it is called Facing Eternal Issues. Next. May ari diri ako nga ikuan nga mga famous nga quotations with regard sa kamatayon or sa eternidad, no? Siling niya, ang badira, ang isa kuno katawo nga naga-provide or naga-take care sa sininga pagkinahanglanon niya sa sininga kabuhi, pero wala nagapanumdum sang afterlife, sang sunod nga kinabuhi or sang eternidad. Diri ka lang sa kalibutan wise, pero kung hindi mo pag i-take care ang imo nga life after death, buang-buang kaya forever. Naniniwala ka ba sa forever? na may forever. Hindi kay Alden kagayayadab, no? May forever. Pero depende sa imo kung ano pag-take care mo ang ina nga forever. Forever nga suffering or forever nga kalipay upod sa Diyos. May halapagin, hambal na yan ni John Tillotson. Amo naman na yung hambal ni Thomas Watson. Sino niya? Para sa mga Diyos nun, ang eternidad, kaangay sang isa ka adlaw nga wala pagtunod sang adlaw. Pero sa mga malaot, ang eternidad, kaangay sang gabi nga hindi gid na mabutlakan sang adlaw. Kag I want every one of us, young and old, sa mga pamatanon, gusto ko gid nga panumduman nyo nga, you will not be forever young. The devil wants you to die very, very young. That's why bata pa kamo, ginabutangan na kamo sa tanan-tanan nga mga bisyo, tanan-tanan nga mga kalautan para patsyon kamo. Sa mga medyo may edad-edad na diri, hindi kamo man forever. May iba nga nagkadlaw lang, patay. Kaya nga nalukpan gali sang ugat sa brain, patay. Mayari iba nga nag-inom lang sang kape, bulag. Kaya nga nalipatan niya kwaon ng kutsara. Tamuan ka mo kaseryoso, sabi no. Pero gusto ko gini ipabalo sa inyo, wala kita kabalo kung ano aton nga future, only God knows. That's why nga kinanglan niya, with fear and trembling, kita pirmi nga magpaidalom sa Ginoo. Pareho wala sa ako nga hinablos, antes pa ako mag-proceed. Kaya pirmi siya namon ginahambalan nga, Ari Kebes, you have to take care of yourself, you have to, nakayuhon mong imo nga kabuhi, kaya nga, anytime, maabot si Lord. Kung mag-rapture iya, kag hindi mo, kag Christian ka man, pero kung may mga ginahimo, kaya nga, nag-amat-amat, patahaw sang imo nga tagipusoon, or ang imo pagigugma kay Lord, pwede iya, mabilin ikaw. Ano pa ang ginahimo niya na? Hindi man nga sila nga grabe ginanghadok niya. From time to time, yan nagatinabit na siya sa amon. And this is, ang insight ko bala, inigani nga bata, nga bata lang siya, tawo lang siya, na-look siya nga mabilin sa rapture, kag pirmi siya magtinabit. Kaya, ang iya nga, quote-unquote ang iyang security sa amon nga, kung ara pa kami, buot sila, wala pa na rapture. How much more kita? Nga pirmi kita magpabilin sa Ginoo, nga para nga pirmi kita yaupod, hindi kita maglisa. So, amo nang gusto sang, amo nang gusto ipahiwatig sang aton nga mga naghatag sa sini nga mga quotation, kayuhon tagi dya kabuhi, taya. Kaya nga, once nga maka-over the bakod na kita, wala na nabalikay, iya. Kag gusto ko gid, sige next kani slide, Brother Ronel. Gusto ko gid i-remind kita tanan nga hindi na nihimo-himo sa mga kanta or sa whatever dira nga na mga love song o mga poems or mga kung sino dira nga mga makata.
nga na ano naton, but si Lord gid siya mismo ang author of our eternity. Hamba dira sa Ecclesiastes 3:11-15 siya, He has made everything beautiful in its time. So even ang death gali sa isa ka Christian pwede nga mangin beautiful kay everything mo. So even man ang tamang panahon bala, dili na diging kuha ni Lola ni Dora. Ang pag-ibig ay sa tamang panahon ay mabuti siya muna. Si Lord He made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men. Gibutang sang Ginoo sa aton nga may ara kita nga mind with regard sa eternity nga ang nagapatindog estatwa ang iban nga mga tao nga ginabutang gid ginaukit gid ang mga donated by or this was given by o ni kay nga gusto sang iban nga tao nga maski wala na sila mapadayon ang ilang nga ngalan. Ara na naya sa aton, duna na sa aton. Ano pa nga, maski ano pa nga mga relihiyon nga mga mabalaan naton, may ara gid nga do provision, may ara gid nga ginaamanan with regard sa eternity. Kumbot siligon ang life after death, no? Hamba dira, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. Hindi si Lord naton killjoy, ha? I want to remind you. Kag gusto gid sang Ginoo nga i-remind kita nga actively involved gid siya sa aton nga hearts, no? Sa aton nga mga kabuhi. Kag God wants us to enjoy life. Pero enjoy life in Him, no? To the fullest gid siya. Kag that everyone may eat and drink and find satisfaction in all His toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that men will revere Him. Whatever is has already been, and whatever will be has been before, and God will call the past to account. Gusto sang Ginoo nga ma-enjoy nato ang aton nga life. Magharakha kada, magkaon kada, pero may moderation. Kumbaga, kung sa ilimnon balang alcohol, drink moderately. Kinabalaan nila nga kung masubra, amo man ang Ginoo. God wants us to enjoy our life. Kag again, God wants us to pay attention to His work that endures forever. Dila sa verse 15, balahambal ni Lord, God reminds us that there will be a complete accounting of our past lives. Gusto hambal ni Lord, sige, enjoy! Kung ano kinabudlayan mo, enjoy ginaya. Pero i-remind naman ka mo. Nga may panalabton ka mo sa akon, you will face me kung paano mo na gin-enjoy. You will face me kung ginano mo ng imo nga kabuhi. May salabton ka sa akon kung paano mo gin-kabuhi ang imo nga kabuhi. Ang aton nga passage mo nga aga, ang aton nga ginbasa, if you have noticed, sugudan ni Jesus ang iyang istorya diri sa kalibutan, here on earth, with life on earth, kag nag-continue ina sa afterlife, sa destiny, sa duwa ni ka tawo, si Lazaro kag ang manggaranon sa eternity. Kag damo nga mga commentators nga nabasahan ko naghambal nga sila niya most probably basi tuod ini nga istorya kay this is the only parable nga ginpangalanan ng isa ka karakter. Kay sa tanan-tanan, if you have noticed, ang tanan-tanan nga parables ni Jesus, wala ngalan. The sower, daamulan ni. Pero, ang inilang yang nga parable, ang may ngalan, ang isa ka karakter si Lazaro. Sa subong nga aga, praise the Lord kung Christian ka na. If you are already a Christian, I want you to take this in, ang aton nga mga points, ang ini nga mensahe, for you, nga may urgency sa imo nga heart, nga hambalo ng iban, nga membro mo sa pamilya, mga friends mo nga nakilalaan, about eternity. And if you have not decided yet, nga i-establishar mong imo nga relasyon sa Ginoo, nga hinulsulan mo imo nga sala, ihatag mong imo nga pagtuo, ihatag mo imo kabuhi kay Ginoong Hesus, kag sugudan mo nga magkabuhi, suno sa iya nga gusto para sa imo. Today is now the time. And I want to present to you tatlo ka nakitaan ko, tatlo ka lesson, tatlo ka prinsipyo, or tatlo ka kamatuuran nga makitaan naton sa sini nga passage. I want, again, balik kita sa verses 19 to 24. Now, basahon naton liwat, ha?
Nagpadayon pagit si Jesus sa paghambal. Sang una, may isa ka manggaranon nga ang iya bayo malahalon gid, kag nagapaggusto siya sa manamit nga mga pagkaon adlaw-adlaw. May isa man katawo nga imol nga ang iya ngalan si Lazaro. Ang iya lawas puno sang katul. Ginadala siya dito sa pertahan sa balay sa manggaranon. Gani gusto niya nga makakaon kuntani bisan sa mga pagkaon na lang nga nagakalahulog sa lamisa sa manggaranon. Grabe no? Ahay. Ginapalapitan siya sa mga ido kag ginadilapan ang iya mga katul. Buot si Limon, he is very weak gidya. Puno ni siya sa katul, balatian nun gidya nga hindi niya gani masaway, matabog ang ido sa pagdilap sa iya nga katul. No, hambal diri. Sang ulihi napatay si Lazaro, kagindala siya sa mga anghel didto sa tupad gid ni Abraham. Ang manggaranon napatay man kaginlubong, kag sang nagaantos siya sing puwertigid dito sa lugar nga ginasilutan ang mga patay. In English, sa English na version, it's either Hades or Hell ini siya. Nakita niya sa malayo si Abraham, kag dito sa iya tupad si Lazaro. Gani nagsinggit ang manggaranon kay Abraham, "Amay, Abraham, kaluoyi man ako. Sugua si Lazaro nga itungoy niya sa tubig, bisan ang iya na lang tudlo kag patuluan ang akong dila. Agud mabugnawan kay puwertigid." No? Puwerte na gid pa. Kay puwertigid ang akong pag-antos sa sini nga kalayo. Ano bala ang una nga ma-learn naton or ano bala ang una nga kamatuoran nga makita naton? Sige, Brother Ronald. Na, dira lang anay. Gusto sa Ginoo nga i-remind kita paagi sa sini nga istorya that existence doesn't end in death. Hindi tungod na patay ka na, wala ka na. Ang aton kabuhi nagapadayon gihapon matapos ang kamatayon. Sino kabati sang terminolohiya nga sa pihak nga kinabuhi. Sa dako paroon. Gusto ko gid i-remind kita na hindi tungod patay ka na. Hay, salamat makapahuway na ako. Depende sa desisyon mo subong samtang nagakabuhi ka pa, kung may pahuway nga wala sing katapusan or pag-antos nga wala sing katapusan ang madiretsuhan mo. Next, click gani, Brother Ronald. Na, kay nga makita naton dira nga bata tigulang manggaranon or imol alalangay lang gali kita when it comes to death. Kay nga death is an equalizing factor. Amo na nga hindi ka magkasubo nga mapatay ka nga imol. Kaya ang mga manggaranon kakapatay man. Pero mas masubuan ng isa ka manggaranon nga mapatay siya nga wala sa Jesus. Sa imol nga may Jesus. Kaysa sinilang siya nga kinabuhi, nag-enjoy, pero forever siya mag-suffer. Pilagid ang kabuhi sa isa ka tao sa siling nga kalibutan man, the most 100 years. 100 years na pangalipay, pag-aga, etc. as compared sa forever and ever na pag-antos. Kung amo ini ang forever and ever, diretso-diretso, ang 100 years, mga kauturan, amo lang na diriyo. Amo na nga ginambal kita sa Ginoo nga do not lay up for yourselves treasures on earth nga mautuot malang na sa mga gamo-gamo, sa mga ulod, etc. Ang aton nga mangga dapat nga mas ginahatagan naton sa talupangod, paghatag bili, kag amo na ang paningkamutan naton kung mapatay na kita. 100 years lang na diyaw. Forever and ever. Hambal dira sa Hebrews 9:27, abi nyo, siling niya. It is appointed for a man to die once, but after this, the judgment. Hambal sa pulong sang Ginoo, sa tanan nga mga tao, may ara kagidya nga appointment sa kamatayon. Kaisa ka lang mapatay, pagkatapos sina, hukman kaya dayon niya. Ara sa imo utod, ara sa aton mga utod, ang desisyon kung pa-aircon ka, palakat-lakat ka to sa streets of gold, pa-enjoy ka sa presence ng Ginoo, o kung mag-suffer ka sa grabe na kainit kag pag-antos sa impyerno. Pero ang kanami, bila sa Ginoo, once you make a decision,
Once nga desisyonan mo nga, samtang buhi ako, Lord, ihatag ko ang akon nga kabuhi sa imo. Maski pa, nagapamigado ka diri, may ara nga kinalain nga ihatag ang Ginoo sa imo nga kalipay. Ang hambal na balasang children Sunday school song nga, with Christ in my vessel, I can smile at the storm. Tsakto ginaya mga utod ya. Matingala lang ang iban, namatyan ka na, may masakit ka pa, makalalalala, hallelujah, hallelujah ka pa. Kaya nga mga utod, ang muna, ang kalinong, ang katawhay, ang paghidait, ang kalipay nga ginahatag sa Ginoo sa aton. Kung sa una, maabtan ka sa kinawadon, kalalatan, kasala ka dayon, tanan-tanan nga mga bumbay, ginalagas mo, tanan-tanan nga mga ulutangan, tanan-tanan nga himuon mo. May mapapabaylan ka, may mapaawa mo may mga tanan-tanan na lang. Pero wala gyapon kasulayan, kaya nga, tanan nga iyas ang kaaway, may balik kinaya. Maayo ka subong, mas lala na after pila ka years, amo na natabo sa tatay ko. Nagpa-faith healer siya, ay sa uliya, binawi. Gidya. Abi nyo, sa pagpa-faith healer niya, I don't know kung pila edad ko to sa una, siguro mga 8 or 7. Pila ka tuig nga, waswas mo ya parte sa Ginoo sa iya, hindi iya magbato niya mo. Tiga-tig-agi dyan kay nga hindi lang nga, may ara nga demonyo nga nag-ayo sa iya, pero may ara nga demonyo nga nagtapon sa iya nga dulonggan, nagpamango sa iya, nagpabulag sa iya, nagpatiga sa iya, tagipusuon. Amo nang ginahimo sang kaaway sa aton. Magpabulong ka, magpahimalad ka, etc. Wala lang na ka nga ginatagan sa benepisyo, pero sobra pa ang kalalatan nga ginhatag sa imo. Sa benepisyo nga ginhatag. Kaya nga, gintabakan ikaw sa mga babaylan, manugpakot, manughiwit, manugaloy-aloy-a, sang damo-damo nga demonyo. Nga amo na ang nagakos sa imo, nga magbalatian kapagid, much worse than before, at the same time, magtiga ang imo tagipusoon sa Ginoo. Next. Hambal pagidira. No? Our existence doesn't end on earth. Death is an equalizing factor. At the same time, hindi makapugong ang kamatayon sa aton nga pag-exist after death. Kaya nga, may eternal kita nga destiny. Amo na galing ba ko kagina up or down. Gusto ko pag i-emphasize nga, hindi lang ang kainit, hindi lang ang silot, ang ma-experience natin. Ang the mere fact, bala nga, hara ka to dapat nag-enjoy mo. Inang makagat ka na guro ka dila mo, makagat ka pa kadapa-dapa mo, makagat ka pa kaluku-lukuan mo nga, kuntani. May chance gali ako sa tabuhi ko nga wala ko gingrab ang opportunity. Tanan-tanan makita. Maski sa aton nga kwan, sa aton nga ginbasa, makitaan mo kung anong nagakatabo dito sa langit. According to our passage. And makitaan mo kung anong wala sa imo. Ew. Tapos kina-imagine mo, kung natatani, pero ikaw galing nga pagkaon sa ulod, inasilutan sa kalayo, etc. No? Ay wala ka nagdesisyon. But today is our decision day. Amen. Today is our D-Day. Sige, pagid, Brother Ranel. Harap pagid. Sa aton diri tanan hindi kita manugpakot, hindi kita Dios nga kabalo nga mabal-an naton kung anong dirang nagatiyog-tiyog sa imo ulo, tiyog-tiyog sa imo tagipusoon. Hindi kita tanan makabalo kung anong ginahimo sang kamot mo. Hindi kami tanan kabalo kung diin kakadto ng tiil mo, kung ano na dang nagatiyog-tiyog sa tiyan mo, no? Hindi kita kabalo. Pero ang kamatayon, siya gina ang maghambal nga magpakatotoo ka, sister or brother. Death is a notorious revealer. Kaya nga, not everyone will go to heaven. Hindi, gusto ko ginihambal sa inyo tanan hindi tanan makakadto sa langit. Kaya nga, hindi gusto sa Ginoo nga hindi sila magkadto sa langit, kundi sila mismo. Wala nagdesisyon, wala naghimo sang desisyon nga makadala sa ila sa langit. Hambal yung ingod mo. Hindi tanan makadto sa langit. Pero ikaw desisyon niya nga magkadto ka sa langit.
It will reveal death, will reveal how we stand spiritually in life. Abi nyo kung anong dapat himuon para magkadto sa impyerno, para sa isa ka tawo, no, nga wala sang Ginoo, etc. Ang hiya himuon para magkadto sa impyerno, amo iniho. Wala. Pabilin ka dira sa ginahimo mo. Padayon na kung ano man lang ginawa. Don't do anything. Don't change anything. And you will surely go to hell. Padayon ka sa pagpakasala mo. Padayon ka sa ginahuktan mo da kung ano da sa tagipuson mo. Padayon ka kung sa ano da nga tiko mo nga pagtuluhan. Sige, don't do anything. Surely you will go to hell. But if you want to go to heaven, believe in the Lord Jesus Christ, repent of your sin, turn away from sin, and go to God. May himuon ka gidya kung hindi mo gusto magkadto sa impyerno. May himuon ka gidya. You will choose to leave your friends behind who are dragging you to hell. You will choose to discipline yourself. Hindi na, ayoko na, tama na, sobra na. I will go to God. Masakit, mga utod. There will be decisions that you will make na, imagine bala? Tugay-tugay mong ginawa. Ay, kalapit-tapit, pakadaan na puto kang dinuguan. No? Pero kung na mo mananagaling makadala sa ako sa impyerno, hindi na lang. Kalamit-namit, patani, mag-suyok or mag-glug-glug o mag-amo-amo na o kakapimpa bala kung dudamo ka ginapanumdum. Ay na mag... Tapos dito gani ka ang ako nga red horse kay mama. Kalamit! Pero wala ko nakatilaw ha? Kung nakabilang. Pero balaan ko hambal sa iba nung namit ko, no? Masakit, no? Ang iba, no? Batian ko sa una, may ibang diri nga nagbato na siya kay Jesus, pero nag-amo pala siya, oh. Tapos natakpan gid siya ko, no? Sa nga una diri nga pastor ni Pastor John, nagapurupag laba siya, nag-amo siya. Sige to, hindi ko kabalo kung itunlon ko, kung alon ko mo. Takpan gid ako, pero siya sugod sa to, nagdesisyon gid ako nga bayaan gid. Pero siya galalaki gid ako mo kada nga may mabatian, may mapanimahuan ako nga sigarilyo. Doon nagamo-amo gid, no makitaan ko gid nga wave gid ang aso sa sigarilyo sa ako. Doon nagamo-amo gid. Siguro gina-imagine ko lang, medyo imaginative ako. Ilang doon nagamo-amo, wala na nagasulod-sulod na sa imo, no? Yeah, pero siya nga, I have decided nga bayaan gid siya. Mabudlay. Yung galulaway. Ako, pilaman ka stork ang naubos ko. Pilaman ka putos ka stork ang naubos ko. Para lang nga makontrol niya. Mag-cry out gid ako sa Ginoo. Kag dito ako na-heal. There will be some pain. But it is only for a moment. Yes. Kaya nga, islan gid nga sang Ginoo, mga utod. Sang kalipay, sang pagidait, sang tanan-tanan nga pwede ibubo sang Ginoo sa imo while you are here on earth and while you are waiting for your time sa pagpauli sa iya. Ang gina-encourage ko kita sa aton niya mga utod bala nga inang pareho na bala nga ang aton nga pagpangabuhi bilang Kristiyano, do pareho na bala nga panglaba ka pero nagatigang ka. Anong buot ko silingon? Concentrated ka sa ginaobra mo, panglusnos, pangsunroks, pangbras, etc. Pero ang imo nga mind, ang imo nga kwan, nagapamati kung nagkulo na to balang imo nga tinigang. O ang imo nga smell, very sensitive, very alert. Uy, may nagapanganta bala. Wala ka patay balikid. Amo lang gusto sang Ginoo sa aton. That while we are living here on earth, while we are enjoying our life here, conscious kita all the time about the Lord, about His coming, about ang iya nga presensya. Kaya nga, where you go, the Lord is going also. Conscious kita mga pamatanon kung ano na nang gagurwa sa aton ng mga baba. Conscious kita sa aton nga ginapang text, kag ginapang pasa text. Conscious kita sa gina-Facebook naton, kaya hindi na kita lang naga-Facebook, si Lord man. Conscious kita, kung ang aton nga kwarta, gina-spend naton sa Dota, sa ano na, LOL, ano po yung mga, kwana, COC. Kaya nga, si Lord, nagalantaw na kung Christian ka, di ba nga daan, ni Lord God is with, the God who is with us mo?
Di gusto mo palang tawon si Lord sa mga lol mo da? Nagkadto ka biya? Sa ibang nga mga boys din, nagkadto ka sa porn site? Gusto mo palang tawon si Lord sa kabastusan na ginalantaw mo? Amo na ang concept sang bilang Kristohanon kita. Where we go, the Lord is going. Pero not all the time, kung hindi kita conscious, not all the time na kung saan kita nagalakat, kung anong ginahimo nato, nalipay si Lord sa ato. Sabi, makuntain mo kaugalingon, subong. Kakalipay bala si Lord sa imo, subong. Na ginahimo, praise the Lord. Pero kung kakasubo pa si Lord, ay, i-change man, abi, ay. Gusto ko ibalikan mala ang ina diryo sa letter P, hambal dira. Death cannot stop our existence. For those of you who are contemplating suicide, mas-suicide na lang ako, kay wala na din ako pag-asa sa sininga ko. Magkapigit, sinaktan po ang puso ko, sinaksak po ng kutsilyo, binuhusan mo ng aksido. Tanan ba lang? Para matapos ang tanan, mapakamatay ako. Ay, inday, ay totoo. Ginpadali mo lang ang pagkadto mo sa dako paroon. I want every one of us to understand hindi solusyon ang suicide kay nga gindugangan mo gid ang problema mo. Kag ina nga problema kung mag-suicide ka forever and ever and ever and ever and ever na. Imbes ka magpanalambiton ka, singgit ka, Lord! Tabangi ako. Hambal ko bala kagina ni Brother Ronel? Ramel gali. Hambal niya. Gindukol na siya ni Lord. Nagbalik siya liwat. Dinukol siya ni Lord. Pagid. Gingamit ang bata. Na-paralyze ang bata. Kaya na meningitis. Kibot ang mga doktor ko nung nagluhutong siya. Hambal, hindi siya naghambal Darna or nag-Captain Barbell. Hindi. Nagambal siya, Lord! Ano to gani, Brother Ramel? Sorry, masurinder na gina ko. Ayuhan lang ang bata ko. Pero ang gusto sa Ginoo, hindi kita maglabot sa amuna nga punto. Kay maski maghambal din, Lord, palang tagi ka ba ari ako nga heart, lipay ginaya si Lord. Na mas subukan ba na siya gani kong kisa? Napaabuton pa nato ng punto nato nga, tuga, kapangawin hindi na lang gani, Lord, no? Nga pabudlayan mo pagkaugalingon mo, kung mapahapos ka na malang, hayatag mo tugyan mo yung kabuhi sa kay Lord. Amen. Wala ka na nag-agis na nga kapait. Pero galing kong kisa, kita yaga, patiga-tiga pa. At tabang at tao. Apoto na kamay, hindi atakbo. Apoto na paa, hindi atakbo. Lagyan ng kalamansi at takbo at ulin. Ang isa mo kita na. Cut off na gani kay para mabalaan mo yun. Ay, may piyak pa man ako nga kamot. Ginutod pa ginagawa. Ay, may tiil pa. Ayun na may tiil pa. Hindi makakamang pa ko, may dila pa ko. Pero kung paon na tanan, titira, I surrender all. Wala ka na sa kamot na ibayaw sa Ginoo. Here's my tongue, Lord. Amo ka na. Hindi na akong maghamba sa gitliwan. Hindi gusto ni Lord sang tang mo. Gusto ni Lord sang everything of you. Gusto niya nga samtang buhi kita, hatag na nato nga kabuhi sa Ginoo. Amen? Sige gani, Brother Ronel. Gusto ko i-explain further. No? Kasi English, may ara dira ang translation na Abraham's side or Abraham's bosom. Amo na ang sa Old Testament times, amo nang ilang nga ano gani ang term for paradise, no? It refers to a place of spiritual rest and delight where those who die in a right relationship with God enter His presence and await the resurrection and the fulfillment of all God's plans. Buot silingon, maski pa nga wala dira na specify gidya nga si Lazaro tumuluo, the mere fact nga gindala siya sa luyo ni Abraham, nagpakita niya nga may pagtuo siya sa Ginoo. Galing kay, it's just that, nga imol siya. Imol na siya, katulon pa. Pero, ang manggarano niya, diri siya gindala sa Hades or hell, where it is a place where the wicked dead go to await final judgment. I-remind tagid ka mo ha? Hell is just a temporary place for those who are wicked, nga napatay. Kaya nga once the Lord will call everyone
nga tanan nga wicked, and have everyone face God on the great white throne judgment. Tanan-tanan, o si Satanas, ang mga demonyo niya, tanan-tanan ng mga malaot nga tao, itagbong amuna sa lake of fire. Buot silingon, wala purgatorio. Klaro, nabasahan naton, wala sang purgatorio suno sa Bible. It's either heaven lang or hell. Kaya nga, ang konsepto sa purgatorio, dutunga-tunga. Hindi man siya sa langit, hindi man siya sa impyerno. Nga maski ano pangamuy, nga birahan ka pangamuyo, birahan ka sindi, tanan-tanan, birahan ka pagpanawag sa Ginoo, may tsansa nga makalupad pa langit. So kung may hina-ina pangamuyo mo, nagpapabalik na naman, di kailangan tingupon. Tingupon sabi, kinanglan sa muna espesyality, kay grabe ang power kung November 1, kag November 2, kamay pangalan ko na. Di sino ang mapabalo sa imo nga nakalabot na sa langit ang halin sa purgatorio? Ano kadamo nga pangamuyo ang kinahanglan mo para isa ka kalagaran sa purgatorio makasaka sa langit? English, Tagalog, Ilonggo. Di ba kasi kung ikaw to yan, wala na yan, pakadlaw-kadlaw na yan. Ikaw yan, amen. Ahoy, kaluluoy itong imo yan na himata. Nagluta pa, di isa na lang abi ka doon pa, arati siya sa langit. Natulugan ikaw, ahoy. No, ka-funny. Pila ka kandila ang sunugon mo. Ano na, sperma lang. Ang gatiko ka lang nga, ano lang gani, masilaka lang kaadlaw. Ang doa mo na wala kagamay nga nagtiko. Ano na siya? Ang may bulak-bulak gid nga para makakadto ka sa langit. Ano naman? No? Ay, may bulak na ang kandila. Oo. Pero, again, hambal sa aton nga kwan, death is an equalizing factor. Manggaranon ka or imol, bata o tigulang, babae or lalaki, mapatay kita tanan. It doesn't matter where you are or how you are, you will die. Pero samtang buhi ikaw kung ano ang desisyon mo para sa Ginoo, it will determine where you go. No need to ask for prayers, etc. Imagine na, ano kadamo nga pangamuyo ang kinahanglan sa mga himata ni Sister Nita kung nagapati sila sa purgatorio para makasaka si Sister Nita sa langit. Imagine na nyo lang bala, ano na guro, may mga hapa-hapa, may mga lututan, Lord, mga man, saka, patik off pa lang, guro, budlayan kagid. No, ka-funny sa idea sa purgatorio. Amo na nga gusto sa Ginoo, basa kita sa Bible para hindi ka magastuhan sa kandila, hindi ka magastuhan sa bulak, sa mga himata mo nga napatay na. Ihatag inang igasto mo sa bulak kag sa papinta kag sa kandila na sa mga buhi pa to. Pagagai, pagkauna sa shikis, pagkatuada ko sa diin daraw, pagkauna sa jubilee. Inang tugalagpok, mamalaya po, wag yung kamba siya. Hindi ako mag-iwat-iwat kaon niya. Tugaguruwa sa ilong ko. Pagkatuwa sa kwan, pagkatuwa sa mga inasal. Wan tutakan nga kaon, nalin sa pagbukas hasta sa paggabi. Di wala man ano, basta ma-order ka mo lang ma-order. Yung hinahinay kayo guro magkaon. Unlimited rice. O, isa ka picnic, no? Nalagkad to, nakita dira sa pag... Gusto ko again ha, according sa nabasahan naton, it is not true nga ang mga kalag sa mga napatay na naton nga himata nagabalik kag nagapakita sa aton. Kay nga nag-ayo sa aton nga istorya, nag-ayo. Pabalik ka wala sila sa loob. Tingnan mo na siya nag-ayo nga siya ang pabalik ko, no? Kung siningon, nga balaan niya siya, hindi siya kahalin. May siya, buwan siya yun, balaan niya, pwede nga, makaano guro, ginayo niya, sila sa loob. Kaya ang bal ni Abraham, hindi siya pwede yan. So kung may magpakita sa imo, si nanay mo nga napatay, si lula mo nga napatay, si tiyoy, si amunay, kung ano na, hindi na matutuod mo nga relative, kundi demonyo ina.
Ang hindi ka maghambal, uy, tiyayari ikaw, salamat, bibisita. Hindi, amo nang imo responsa, uy, nanay, nahitlaw, ako magkupo-kupo. Hindi na kay nga, nagakupo ka, nag-istorya, kasi demonyo nga ginabawal na naman sa Ginoo. Ang imo response, may magpakita, I rebuke you in Jesus' name, palayo ka. Kaya nga ay paagi pa sa Ginoo ang mensahe niya, paagi sa patay, kaya ara man ang Bible, ara man lang siya. Kaya kung nagapati kita, nga ang Ginoo nagapagighambal paagi sa mga patay, inahambalan nato ng Ginoo, ay butigon kaya Lord. Gamay ang power mo. Kinanglan mo pa magpaagi sa patay para maistorya sa akon. Ay, amo na, ginaisultuhan nato ng Ginoo. If we allow that idea, or if we receive that idea, if we stand on that idea that the dead can go back and talk to us, you are making God a liar. Hanggang ba ni Lord, I am not a liar. Sa mga nakaget sina, I am not a liar. Hambal sang Ginoo, kaya ko na ihimuon niya ang istorya sa imo. I can allow the bird to talk to you, but not the dead. Because the dead will always be dead, and kung sa diin sila, ara na sila. Hindi na sila kahalin. Okay? Next, ikaduwa nga punto, ang hambal ta kagina, existence doesn't end in death. Ang aton kabuhi nagapadayon gyapon matapos ang aton kamatayon. Ang ikaduwa nga kamatuoran, makita naton dira, eternity does not offer a second chance. Hambal yung ingod mo, wala na second chance. What is it, man? First chance. So, buot silingon, ang second chance naton, samtang buhi kita. Kay once na mapatay ka, mabasahan na naton kung maski ano da kapakitloy mo sa Ginoo, maski ano kapakitloy sa imo nga mga parente para sa imo wala na gid siya. Taga mo nang hambal mangkot sa ako ni Aryi, hinablos ko. Tita, kung mapatay abi ang isa ka tawo, tapos naghinulsol siya, nagkanto siya sa impyerno, naghinulsol siya, naghibig siya, tutuod gid tita iya nga paghinulsol. Pwede ba na siya kasaka sa langit? Hambal ko si Abi, hindi na pwede. Kag ako, hindi lang ako naghambal, according to the word of God, hindi na pwede. Kay once you're dead, you're dead. Once you go down there, you're down there. But once you go up there, you stay up there. Next. Malira. Ang eternidad, permanente, kag wala na sing may genhatag ang Ginoo nga ikaduha nga tsansa. Amo na. Makita natin, sige, basahon natin liwat sa verses 25 and 26. Hambal dira. Nawa mo na to, no? Sige nga. Sa verse 24, basahon ko liwata. Gani, nagsinggit na manggaranon kay Abraham. Amay, Abraham, kaluuyi man ako. Sugua si Lazaro nga itumuoy niya sa tubig. Bisan ang iya na lang tudlo. Kag patuluan ang akong dila. Agud mabugnawan kay puwerte gid ang akong pag-anto sa sini nga kalayo. Hambal gina iya ni sa manggaranon. Sa verse 25, amon sabat sa iya ni Abraham. Anak, sang nagakabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gid ang imo kahimtangan. No? Kag sila sa roiya nag-antos. Pero karon ginalipay sa dire kag ikaw nagaantos. Luwas pa sina ang imo ginapangayo hindi gid mahimo. Amo na hambal siya ni Abraham. Tungod may dako nga kadadalman nga nagaulot sa aton. Nga ang bisan sino diri sa amon nga gusto magsaylo dira hindi gid makatabok. Kag wala man sang may makatabok nga halin dira sa inyo pakadto diri sa amon. Abraham knows, and Abraham emphasized it to the rich man. Sa English may ara dira nga, there is a chasm that has been fixed. Ginbutangan gid sang Ginoo sang boundary. Kag amo ina ang proof pagid nga wala purgatorio. Once you're in hell, you're in hell. You cannot exhale. Once you're in hell, you're in hell. Once you're in heaven, you're in heaven. Hambal dira, okay, sige ganit na. Sa verse 24, ibalik naton, there are things that money can't buy. Maski
ano mo pa kamanggaranon diri sa kalibutan, kung wala ka nagdesisyon para sa Ginoo, maski ano pa ka pagkagwapa, ano ka pa ka-macho, ano ka pa ka-sexy, ano ka kaalam, if you did not decide for the Lord while you are living, it will do you nothing once you're there, down there in hell. Kaya ang manggaranon, gitsaya mo, lived in luxury. Fine linen, jewelry. Imagine bala ang gates, ang pagkaon, etc. Every day, they are having a feast. Kaya may nagakalahulog ng mga pagkaon. Pero wala niya nadala sa pihak na kinabuhi ang manggad. Na maski isa katulo nga tubig, sige itumukoy manabi ang tudlo. Imagine na bala, hindi mabakal sa manggad. Hamba dira sa Mark 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Education is not our goal. Money, property, fame, fortune, etc. is not our goal while here on earth. We use everything here on earth to bring glory to the Lord. Nga nagapakaalam, ikaw nga nagatuon, ikaw, kay gusto mo ibantala sa bilog nga eskwelahan mo, nga titis because the Lord nga who made you intelligent, nga nagpaalam sa imo. Nga agin butang ka sa amo na nga pwesto, kay gusto sang Ginoo i-deklarar mo kung sino siya sa kabuhi mo. Nga asas na subong buhi ka pa. Kay gusto sang Ginoo ipakita mo sa iban, ipakita mo amo ini mag-take care ang Ginoo. Nga sa una dutayan ka lang napatay pero buhi ka sa subong nagapangalagad sa Ginoo, nagadayaw sa Ginoo. Kay gusto sang Ginoo nga gamiton mo ina nga testimonya mo nga pagpamatuod kung ano kaayo ang Ginoo. Nga imol ka subong kay gusto sang Ginoo ipaghambal mo sa iban, maski ako imol wala ako nagresort mangawak kay tungod ang akon nga Ginoo naga-provide sa akon kinahanglanon, wala ako ginapagutman sa Ginoo. Nga single pa ako subong. Amo nang dako nga question. Because I want to be a testimony that there is the tamang panahon for me. Nga hindi lalaki ang maka-make complete sa akon but only Jesus. May lalaki kag wala lalaki, ako man gihapon tungod kay Jesus. Amen. Na ang iban, nga may bana, nga may kabataan, because the Lord wants them to glorify the Lord as a husband, as a wife, as a father, as a mother. Gusto sang Ginoo nga himayaon mo siya wherever and however you are. Nga si Brother Panoy, wala gyapon ginayos ang Ginoo. Kay gusto sang Ginoo ipakita nga maski nagakadto sa simbahan si Brother Panoy nga amo sina, mangin challenge sa aton tanan. Si Brother Panoy gani, wala ka kali. May diferensya isa ka tiil, kamuya. Dabaligya pa. Nga si Nong Jo, do you know, did you know, Nong Jo is coming here. Wala siya kasakay sa tricycle. Wala siya kasakay sa kung ano man dira. Ginatulod siya sa iya mga kabataan pakadto diri. Because the Lord, nga muna pa sa ang sitwasyon nila. Because the Lord wants them to be a living testimony. Lantawa ang isa ka Kristohanon nga tatay. Lantawa ang isa ka Kristohanon nga bata. Wala na huya magtulod sa isa iya amay nga naga-wheelchair tungod may pagpalangga nga halin sa Ginoo. Amen. That's how powerful your testimony is for everyone. Nga aamo ka na subong. Nga amo ginagyan mo. Nga kapait gid. But the Lord wants to turn your mourning into dancing. The Lord wants to give you beauty for ashes. Nga amo gid nga naripan ka. Nga agin kaagi ka sa agi. Nga agin buno ka etc. Nga drug addict ka sa una. Nga pusher ka sa una. Pero subong lain ka na. Kaya nga the Lord wants to show to the world how it is, paano magpakabakod ang isa ka Kristohanon nga may Diyos. Paano ginbago ang isa ka tawo nga may isa ka Diyos nga nagdangop sa Ginoo, nagpakaubos sa Ginoo.
And the Lord is continually dealing with us. Kung ara ka sa imo pagpakasala, subong, today is your day of decision to choose to turn away from your sin. Next, gani, Brother Ronel. Hambal bandira. There are memories. Maski patay na kita, so no sa aton gimbasa, maski patay na kita. Madumdumaan, tagidya ang tanan-tanan ginhimo. Kung amo ina ang natabo man sa manggaranon. There are memories that death cannot forget. Kaya ina balam, amo na ang magapapagod sa imo. Maara na siya sa Luke 13, 13:28, kag Matthew 13:42. There will be weeping and gnashing of teeth. Kapagod! Kuntali. Oh, tani. Ang pinakagrabe, guro nga panalambiton to sa impyerno, tani, no? Kuntani. Bautani. Ang rich man, he was not reminded. Sa sini nga istorya, he was not reminded about the good or evil things na ginhimo niya. Wala siya gin-remind sa diri nga istorya naton. Wala siya gin-remind kung anong maayo nga mga butang nga ginhimo niya or mga malaot nga mga butang nga ginhimo niya. Pero ginpakita sa iya sang Ginoo, ginpa-remind sa iya ang mga butang nga gin-entrust sa iya nga wala niya gin-take care. Basahon naton bala sa hambal diri sa verse 25 siya, anak, sang nagakabuhi ka pa sa kalibutan, maayo gid ang imo kahimtangan. Kag sila sa ruiya nag-antos, pero karon ginalipay sa diri kag ikaw nag-antos. Grabe, no? If I want us to go back sa chapter 16 man yapon, pero sa verses 9 to 13, no? Hambal diri. Gani sugiran ko kamo gamitan ninyo ang inyong manggad diri sa kalibutan para sa pagpakig amigo. Agod pag-abot sang adlaw nga wala na sang kalibutanon nga manggad, batunon nila kamo dito sa puluyan nga wala na sing katapusan. Ang tawo nga masaligan sa gagmay nga mga butang, masaligan man sa dalagko nga mga butang. Kag ang tawo nga nagadaya, sa gagmay nga mga butang, nagadaya man sa dalagko nga mga butang. Gani, kung hindi ka mo masaligan sa manggad sa kalibutan nga hindi gid inyo, sino ang magatubyan sa inyo sa matuod gid nga manggad nga nagapreparar pa nga napreparar para sa inyo. Wala sang sulugoon nga makaalagad sa duha ka agalon kag magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa, magadampig siya sa isa kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad. Klaro dining hambal sang Ginoo. Buot silingon gin-remind ang manggaranon, ginano mo ang manggad mo sang buhi ikaw. Mga utod ko, wala lang kita gin pamanggaranon para nga maghambal nga, I'm rich, I'm wealthy, I'm socially secured. Wala kita na para nga lumos-lumos kita dito sa Jollibee, sa McDonald's, sa Pizza Hut, kung ano man dira, magpa lumos-lumos sa Starbucks nga coffee. Hindi. Kay nga buot silingon, kung ginhatagan ikaw sang manggad, sang abilidad nga magpamanggad sang kaugalingon mo, may ara nga purpose ang Ginoo sa imo. Nga paagi sa imo, damo nga tawo ang mabless. Nga sa una, wala ka negosyo, subong may negosyo ka man. Kaya nga gusto sang Ginoo nga mag-wider ang imo nga coverage area. Hindi sang negosyo lang, kundi sang area of ministry mo. Nga ang naging promote ka ni Lord, how? Kaya nga gusto ni Lord, mas damo pagid maministeryohan mo. Nga sa una, laway ka, subong dugwapa ka man. Kaya nga ginbaguhan ni Lord mo, gin-change niya ka. Sa una, duga, pagkabugtaw mo, bukasim, smile ka. Subong, I love you! Gawa mo ka na, good morning sa inyo. Kaya nga, out of that joy, the Lord wants you to infect that joy to others. Nga sa una, hindi ka magkabay mag-English. Subong, di pa, yeah. No? Because the Lord wants you to improve, wants you to move from glory to glory para mahimaya, mabantala ang iyang ngalan.
But sad to say, this is not what happened to the rich man. Hindi ko yung magpati, nga wala siya kabalo, wala siya kakilala kay Lazaro. Everyday, ara, sagwa sang gate. Everyday, gidya ara, gidya ginadala mo. Maski na lang salin-salin, wala na gidya ginatagan niya. Hambal diri, the love of money is the root of all evil. Wala problema, gidya kung may kwarta kaya. Pero kung ang kwarta na ang ginahigugma mo, ay lain na iya. Kaya dira ka nag-start dalok. Dira ka nag-start nga nag-inot. Dira ka nag-start nga kuong. Dira ka nag-start nga isipan. Ako niya nga, yatag ko na sa iba man. Di paano na lang ko? Wala kuya. Walang tawa niya, wala. Ano kit ang mabuhin sa manggaranon nga tao kung sustintuhan niya, abi pakaon si Lazaro. Kung paano niya, abi pa, ano ganit tao na, ipabulong niya, abi ang malatian ni Lazaro. Ano kit ang madula, no? Pero wala kit siya. So, subong pala, gina-remind kita sa Ginoo, why are we on earth for? It is to give glory to the Lord, to bring glory to His name, na out of your life, wherever, however your life may be, people can hear, mabatian sa Ginoo ang pagpasalamat, mabatian sa mga tao ang pagpasalamat mo sa Ginoo, mabatian sa Ginoo ang imo nga pagdayaw sa Ginoo, mabatian sa mga tao kung paano ka ginbag-o sa Ginoo. And while we are here on earth, subong sa aton subong, may ara kita tsansa nga ining malain nga mga memories kaangay sa nga memories nga ginbalik sa kay kwan, pwede ta ni mauntat and start with good memories from now on for the Lord. Next gani, Brother Ronel. Okay, Leo Gabi. Mga Children's Church kita anay. Leo Gabi, basa letter C. Go. This is that eternity cannot change. Hambal dira. May mga palakadtuan kita nga hindi na ya once we are on our eternity, hindi na ya ma-change. Kaya nga sa hell, nakit-an dira naton, maski pa ang smallest comfort sang tubig, wala gidya. We will, a person, hindi nga we ha, in Jesus' name, wala na to na yan. A person who did not believe and who did not give his life, who did not turn away from his sins, and nga napatay siya, nagkadto siya sa hell, he will be in continuous torment. Wala pa huway ya. Kung isa sa itikay ya do may pahuway pa na. At tuya, grabe siya. Wala untat. May ulod nga nagakaon sa imo, may kalayo, etc. Kung ano pagid ang mga description dira sa hell, wala na siya untat. Kag hindi mo ma-improve ang imo status. Hambal ni Abraham sa iya. Kung dira kaya, kung kami diri hindi kami makakadto dira sa imo, hindi kami makabulig. Ikaw hindi ka diya maski ano pa imo una mo, hindi ka di makakadto. Permanente na ya ang imo nga position once you're dead. And even other spirits can't help you. Ay, nalipay pag-ani si Satanas sa isa ka taong magkadto. Yes. Kaya actually, hell was prepared for Satan and his demons. Ang earth ang iya nga prisuhan, ginpreparar na iya. Pero sang nagpainto si Adan kag si Eva sa yawa, imbis nga ang yawa tani si Satanas tani ang priso, kita yang na priso subong. Ginpadihutan niya kita nga imbes nga siya lang tutani kag iya nga mga kampon ang makadto sa impyerno, ang tanan-tanan iya nga mga tawo tungod sa ila pagpakasala nga wala iya nagbalik ng panumbalik sa Ginoo, ti asta man dalahi. Kag I tell you, samtang buhi ikaw always ka on target sang kaaway. Whether you fight or not. Sa diri sa sining nga iglesia, every one of us, everyone diri sa amon sa pastoral staff, we are here. We are very passionate sa pagtudlo sa inyo kung ano ang iya sang Ginoo, kag ano ang hindi iya sang Ginoo. We are very passionate to teach you how to fight for yourself. We will not be forever here to teach you how to pray.
for you nga nagasakit imong ipon, imo na obligasyon, imo na ipon mo. We will not be forever here na magpangamuyo sa imo kung nagsakit ulo mo, nasakit tiyan mo, naghilanat ka. Ginatudloan kita diri kung paano magbato. Kay kung ano ang ara sa amon, ara na sa imo, galing hindi ka nakabalo, or wala mo ginagamit, or nagatinamad ikaw sa ang paggamit. But we are here to encourage one another. Fight! Stand up! Because the same power that raised Jesus from the dead is in you right now. Hindi ka makahambal na, I have the power! Hindi ka. Jesus has the power. The Holy Spirit in you is the power. That's why nga makasiling kita, makarebuke ka sa demonyo, no matter kung ano na siya kalaway, ano siya kabaho, makarebuke ka kag madalagay siya sa imo. Kaya wala ka nag-rebuke, I rebuke you in my name. Pastor Inday, wala. Ay, kadlawan ka lang na. Pero, tungod ara ang Ginoo sa aton, makahambal kita, I rebuke you in Jesus' name. Kung anong balatian mo da, ma-rebuke mo ina because ara si Jesus sa imo kag ginatabog mo sa ngalan ni Jesus nga imo Diyos. Ano pa mapati gina siya sa imo? But you have to know it for yourself and you have to experience it for yourself. We are just here to tell you how, to teach you how to do it, to let you experience it, but you must desire it for yourself. Amo na bala hambal ang ganina, ulo mo, kulo mo, imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. Sa mga ginikanan, dili nga may mga kabataan, no, mga Christian nga mga parents, ang inyo obligasyon is to tell them about Jesus. It is their decision to accept Jesus or not. Sa mga kabataan nga rin dire, ginahimo iya sa inyo mga ginikanan, balang ila obligasyon. Ara sa inyo desisyon kung magsunod ka mo kay Jesus. Hindi kita kahambal dire. Ang ini nga iglesia, wala kita naghambal nga, ay tungod ang nanay ko born again, asawa ko born again, bana ko born again, ako man born again. Kung ikaw iya mismo, wala ka nakahimo sa imo nga desisyon, nga mag-surrender sa imo nga kabuhi sa Ginoo, maghinulsol sa imong mga sala, magtuo sa kay Ginoong Hesus bilang imo matutuod nga Dios kag manluluwas, hindi kaya matawag nga Christian. Ara ka lang sa isa ka Christian nga family. Pero hindi ka paya Christian. But every day of your life, every single moment of your life, the Lord is showing you. The Lord is giving you a chance to choose Him, to choose life, to choose heaven with Him. Amen. Kag amo na ang very important gid kay nga there are destinies that eternity cannot change. Kag wala kita sa escape. Only the living have the opportunity from God to change their mind and their eternities. Yan ang kabati. Isang kanta nga, habang may buhay, hindi ito lang pag i-love song, pero habang may buhay, may tsansa ka gidya. This is not an accident why you are here. Because the Lord wants to give us a chance. The Lord wants to give us a second chance. The Lord wants to give us 100th chance while you are alive. But once you're dead, you lost your chance. Hambal sa Ginoo. I want everybody to please turn your Bibles 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ikaduwa nga Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Kay nga ang pagtuo, ang pagpati sa sininga manggaranon, nga may second chance pa siya, once nga mapatay siya, amuna nga ginreject niya ang first chance niya. That's why nakondenar siya sa hell. Ang bagay, verse 2, 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Kay siling sang Dios sa husto nga tion, ginpamatian ko ikaw, kag sa tion sang kaluwasan, ginbuligan ko ikaw. Gani pamati kamo, karon gid ang husto nga tion, nga luwason kita sang Dios. In English, today is the day of your salvation.
Every day is your day of your salvation if you haven't received the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Every day is your chance to surrender your life. Ang division nga natabo kay Lazaro kag ang rich man, absolute and final gidya. Kag wala nagkadto si Lazarus, gusto ko gid ihambal diri sa inyo ha. Wala nagkadto si Lazarus sa langit kay tungod imol siya. Wala man nagkadto sa impyerno ang manggaranon kay tungod manggaranon siya. Ila to ya decision. It was their faith or lack of faith in the Lord that made the difference. Hindi tungod nga do dark kaya ti mapa-impyerno kaya kayo bagay-bagay ka man do sa mga do na sonog. Hindi tungod gwapa ka, hindi tungod magaranon ka, hindi tungod na born ka sa amuni nga pamilya or apelyido. Hindi. It will be your faith in the Lord Jesus Christ that will make the difference. Hindi man sa paantos-antos na. Maski pa nga nag-igod ka na yan, pero lakay na ginulso sa sala mo, muna ganyan ginapaigod sa kasang ginugin, alaw ka mag-igod sa gino para makatangla ka. Ay, miyara, iba niya, kapadalang bito. David ko yan! Miyara, ako nga kilala. Ang iya nga sister, nagbulagay sa isang iya banak, nagkalaw-ilaw, ay gidya nga pag bulagay, bala nga, anang grabe gidya. Hasta sa ulihi na nagka-breast cancer siya. Ginuot-ot na yung grabe gidya kuno nga nag-agwasa nga dugo sa iya. Kag may makakita na siya sa mga demonyo. Pero until the last dying breath niya kuno, ginasumpa ko, ginapana ko, ginakautay ko, ginap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 
Do you think sa din siya makadto? Amo na to nga sitwasyon, dapat nga may tsansa na siya nga oh Lord, sige na Lord, sige masakit pa, ginapatawad ko nga akong gabana nga nagbayas. Ako wala, gid siya. Gadipindi na iya sa aton niya. Gadipindi na iya sa inyo. Hallelujah. Last. Okay. Only the living have the opportunity from God to change their mind and their eternity. Next, brother. Okay, last. Ang una dito, existence doesn't end in death. Ikadwa, eternity does not offer a second chance. And lastly, enlightened ideas do not substitute for God's word. And it must not, it should not, and it cannot substitute for God's word. Basahon natin balik sa verses 27 to 31 sa aton nga passage sa Lucas 16. Sambal diri. Verse 27, dayon nagsiling ang manggaranon amay Abraham, kung amo gali sina, nagapangabay ako sa imo nga kung may imo ipadala mo sila sa balay sa ako na may. Ginatagan ko na ni emotion kay laban-laban amo giniya mo. Kurog-kurog pa siya kung kagilibion. Kay may 5 pa ako ka mga utod nga lalaki. Kag paandaman niya sila, agud hindi sila makakadto sa sini nga lugar nga pulos lang pag-antos. Pero nagsabat si Abraham, ato man dito sa ila ang mga ginsulat ni Moises kag sa mga propeta. Dapat pamatian nila ini. Bud siningon ara man ang Old Testament nga scriptures kay during this time, wala pa yan natapos siya ang New Testament. So, ang nagaano sila sa Pentateuch, no? Sa, kay Moses na sulat, upod sa mga propeta. Hingaraman niya. Sinya, dapat pamatian nila ini. Nagsabat ang manggaranon, pero amay Abraham, hindi sila magpati. Pero kung may napatay nga magkadto dito sa ila, may inulsol sila sa ila mga sala. Grabe. Kuan siya? Kung may mapatay paano sila paano siya nakasigurado kung may inulso sila no kasi nagdalalagan to kung magpakita patay no. Verse 31 hambal diri. Pero nagsiling si Abraham, kung hindi gani sila magpati sa mga insulat ni Moises kag sang mga propeta, ti hindi man sila magpati bisan pa may mabanhaw nga patay. Ano ang buot ko silingon? Wala sang panghuna-huna, kaalam, tradisyon, superstitious belief, or kultura, kung ano man ang klase kultura na sa Ilonggo or Filipino culture or whatever, nga pwede ibaylo or pakataason labaw sa pulong sang Diyos. Amo ni nga hambal sang pulong sang Ginoo sa Romans chapter 12 verses 1 to 2.
Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano ma-renew ang aton nga mind? Kung ang aton nga panghuna-huna, iangot naton sa pulong sang Ginoo. Wala sa pulong sang Ginoo nga hindi ka pwede kapanghingo ko kun Biyernes Santo. Wala man sa pulong sang Ginoo nga mamanggaranon ikaw kung magsuksok ikaw sang bilog-bilog nga may bilog-bilog na bayo kung January 1. No? Wala man sa pulong akin ha, sa mga mag-asawa, wala sa pulong sang Ginoo ang ini nga panalambiton ho. Ang asawa ya pwede maislan pero ang ginikanan niya isa lang na ya. Kanami pamatian no? Pero sa pulong sang Ginoo sala ina kay once nagpamana ikaw, once na nagpangasawa ikaw, ang imo prioridad asawa mo kag mga kabataan mo. Second na lang si nanay mo kag si tatay mo. Amo na gani kung gusto mo magbulig sa ginikanan mo, hindi kanay magpamana, hindi kanay magpangasawa, paayawi anay sila. Kay once nga nagpakasal ka na iya, buot silingon, change mo na ang imong status, married ka na. Kagahambal sa pulong sang Ginoo, you shall leave your father and your mother and be one with your wife. Amo na sa mga pamatanon, birahin nyo eskwela, birahin nyo lagaw, birahin nyo pang lugayawan, kundi samtang dalaga kag soltero pa kamo. Kay malain kag dapat maglain ginaya ang inyo nga pamatasan kag panimuot kung may pamilya na kamo. Kay ang priority family. Kanami man pamatian no? Ang asawa or ang bana pwede maislan. Pero ang ginikanan isa lang. Di nga maabot ka sa punto nga islan mo asawa mo or ang bana mo. Nga wala mo ginsigurado anay, nga ginsecure mo ginikanan mo, antes ka nagpangasawa para everybody happy. Buot silingon, there are some cultural things or some tradition ingrained in us na silimudo nami man. Pero kung takson gali sa pulong sang Ginoo, higot na gali sa aton. Tiini ang pulong sang Ginoo, amo ni ang makaset free sa aton. Kung ang kalibutan nagahambal, hindi bisitahan mo ginangi mo yang pamilya, ang imo nga himata kung November 1 kay bilang hatag pagpakita nga palangga mo sila pagtahod sa ila. Ang pamangkot, hindi pa to enough sa unang pagpakita mo pagtahod kag pagpalangga sa buhi sila. Hadlok ka nga kalagon, etc. etc. Nato hadlok ka lang hambalon. Hadlok ka mahuian sa iban. Maggara, nun tayo honestly speaking, if you will ask me, it has been, my mother died 2004 and it has been 11 years since I last visited my mother's tomb. Because for me, I gave my all to my mother. I showed her my love. I told her, I love you. I did everything I could. She's now dead and living in heaven with God. So nga ay pakita ko pa sa iya ang kay wala na siya gani kurog sa paksa ako kay enjoy na to siya kay Lord. Kag nalipay siya sa akon nga himo ako sang padayon ako kabuhi para kay Lord. I don't care kung ano ihambal sa ibang na tao sa akon. You don't love your mother. They don't know. I believe you know if you have done enough for your loved ones. Nga makasiling kaya nga, when they die, or after they're dead, makasiling kaya, I've done my part. Ang isa ko gid sa totoo lang, ang isa ko gid ka na initan during patay bala. Wala ka gid sa tatay ko. Pero sang buhi pa, anak ka, sang kasilinggitan lang. Di kay nga ara ka na video. Pakita mo gid nga naghibi ka. Pero kay hindi ka makitaan sa iban sa balay, ang mga neighbors mo na ang makabati nga ginasinggitan mo, ginamulay mo si nanay mo kag si tatay mo, okay lang.
Samtang they are alive, do everything you can for your loved ones. Show them your love. And ang isagid nga pinakamanami-nami nga mapakita mo, kag mapabalo mo sa ila, nga palangga mo sila. Tell them about the love of Jesus. It's the greatest gift you can give your loved ones, more than your money, more than your care. Tell them about the Lord Jesus Christ. Because if you really love them, you want them to be with you in heaven. Kung palangga mo, giman sila, gusto mo, dalay ka mo dito sa langit mo. Hindi ka kambal na, palangga, tagig kayo na, palangga, tagig kayo na. Palangga, tagig kayo na, palangga, tagig kayo na, tagig kayo mapatay ka, mental casket ka, ganyan na. Pero kambal na ganyan ang nanay mo, hindi na, pabatulan ako kay Jesus. Ano ito galing pangamuyo, ito kapag ginulsun pa. Palangga, tagig kayo na, nay. Wala ka gidya, galing nag-share sa'yo. Palangga ka ni Jesus, wala ka gidya, basta ka lang sa mga mo sila. The real sign that you love your loved ones, you love your family, you love your friends, you love your co-workers, etc. is if you tell them about Jesus. Ila na na iya desisyon kung magbaton sila kung hindi. But just show them your love, tell them about the love of Jesus. Sige gani, Brother Ronel. Ang rich man, naintindihan niya na. Nag-sink in na sa iya, sa ginambalan siya ni Abraham nga hindi pwede, nga magkadto dira sila sa ro sa imo. Ang nagkuhan gid siya, napamilit gid siya, ti Lord pwede. Nga kadtuon mo siya pabalik sa kalibutan. Pero naintindihan niya nga once you're dead, you are dead. Kag-abi nyo, suno sa pulong sang Ginoo, ang patay ang nagapangamuyo para sa mga buhi. Sakto ko hindi? Basaha verses 27 and 28. Sala gid siya gali suno sa Bible nga ang mga buhi magpangamuyo sa patay. Kaya nga, irreversible na ang ilang nga kondisyon. Ang rich man, nagapangamuyo siya, ipadala pala si Lazaro sa ako may mga mata, kaya hindi mapato kabilong utod ko mo, wala pa sila kakilala kay Jesus. Buot silingon, dako gid ang dako gid ang pag-intercede sa mga patay nga ara sa impyerno, sa ila nga mga himata nga ari diri nga buhi pa. Again, suno sa Bible, ang mga patay ang nagapangamuyo sa Ginoo nga ang mga buhi magpanumbalik sa Ginoo. Hindi the other way around. That's why it's very important nga magpang-share gid kita ya sa ibang nga tao parte sa Ginoo. Hindi kita gusto nga basulon kita sa ulisang iban. Christian ka kayo, wala mo kayo pagpapalo sa akon? Upod lang ba? Upod man ta to glog-glog? Upod man ta to ukay bagungon? Upod man ta to sa bitsukyan? Upod man ta to pang chicks? Wala ka kitang pabalo-balo? Muna gani parts, nagpapalo ko na sa imo, Christian ko pro, nag-backslide ko, tiyan mo niyo punta di, ay delikado. Lala, ginaya, budlay na laya, hindi gid. Christian ko sa una, pero hindi nasubong, ay, ambot na iya, hindi gid. Kag again, hindi tungod ngalan mo, Christian ka gidya ha? Hindi na yan sa pangalan-ngalan, hindi na yan sa pagturok titulo, yan ang lang sa pagpangabuhi, ginaya. Okay, next, gani, Brother Ronel. Ara pagid. Ang gusto sang manggaranon nga tawo, siling niya, ang iya nga pan is, gusto niya nga ang testimonya sa mga patay. Amo na ang
gabati siya nga ang testimony sang patay nga si Lazaro, grabe, amo na makadala sa kaluwasan sa iya nga pamilya. Pero, ang iya yagyapon, sa lagyapon niya thinking, kay nga he was giving scriptures less importance. Ang iya nga philosophy was that, while he was living, the spectacular testimony of the resurrected dead can save people. Hindi pwede. Again, ibalik natin sa verses 16 to 17. Sa Luke 16 to 7, sa Luke chapter 16. Verses 16 and 17. Hambal dire. Sa wala pa mag-abot si Juan nga manug bautiso, ang kasuguan ni Moises kag ang mga ginsulat sa mga propeta amo ang ginasunod sa mga tawo. Halin sa pag-abot ni Juan, ginatudlo na ang maayong balita parte sa paghari sang Dios, kag madamo gid ang nagapamilit nga magpasakop. Pero wala ini kakahulugan nga nadula na ang kasuguan. Mahapos pa nga madula ang langit kag ang duta, sang sa mangin wala sing pulos, bisan ang pinakagamay nga bahin sang kasuguan. Buot silingon, very important bidya ang scriptures. More than your experience, more than your testimony, kinahanglan may ara gid nga nagabalanse nga scriptures. Kaya hindi pwede nga, grabe, walang Ginoo mo, ginpasaka niya gid ako sa kalagitan. Nakitaan ko gito si Moises. Wow, kakatigulang gid gali siya. Nakitaan ko to si David. Ay, wow, pagkakagwapo. Pero wala nagaangot sa scripture din, dira, nga kag wala nagaangot sa pagpangabuhi. Kinahanglan maangot sa scriptures kag sa imo nga lifestyle, ang imo nga ginapang tida dira. Kinahanglan mas labaw nga mabatian ang pulong sang Ginoo sa mga inagyan mo. Grabe, amo ni sa una ang na-experiensyahan ko, nagmasakit ang akong nga bata. Grabe gid. Hindi pag i-emphasize nga grabe gid, nag-among gid i-emphasize kung ano ang ginimo sang Ginoo. Pero sang nabasahan ko ang amuni nga scripture, grabe gid gali, grabe ka matuod nga by the stripes of Jesus we are healed. Grabe gid gali ang power sang Ginoo nga mas pakalabawon ang Ginoo sang sa imo nga inagyan. Pahapyawi lang sa inagyan ang Ginoo gidya. Next pagid Brother Ronel. Kag kita tanan man, we should accept God's word according sa verse 31. Ang rich man, abi niya nga ang testimony sa mga napatay sufficient na to convince his family. Pero according kay Abraham, kag kay Jesus nga nag-istorya sa sini nga istorya ni Lazaro kag sa manggaranon, ang testimony ni Moses, ang ginsulat ni Moises kag sa mga propeta or amo ng Old Testament should be more powerful, sufficient, and convincing. Pasugid ya si ang manggaranon kay nga it is taught in scriptures sa kay Moises kag sa mga propeta nga about the generosity nga mangin maalwan ikaw sa imo nga manggad kag maalwan ikaw sa pag-care sa poor. These were taught in the Old Testament. Wala niya gid practice. Sumuon silingon, kinahanglan kung ano ang imo natun-an, i-practice mo gidya, makit-an gidya dapat sa imong kabuhi. Hindi kaya ka-claim nga Christian ka, pero lain ang ginahimo mo. Hindi kaya ka-claim nga Christian ka, pero labay-labay ang ginaugdan mo nga mga tao. Hindi kaya ka-claim nga Christian ka, pero lain pa yung ginasudlan mo nga mga hilit-hilit. Pero maka-claim ka gidya nga Christian ka, na every time people go to you, they are blessed. They are given hope. They are given life. They are given joy. Every time ba lang magbuka ka sa baba mo, ako na, bigyan sa Ginoo. Sa una, ang isa kong ka na naindian sa mga born again, sa mga na-born again, ay puro lang hallelujah, praise the Lord. Pero ako gali, maski pa ang balon ako, hindi sa church nga setting bala, nag-hallelujah ako, nag-amen. Kaya nga, once gali nga napuno ikaw, sang kaayo,